guys, we are back dito sa aming channel. So this time, flex ko sa inyo yung aking ginawang backdoor dito sa aking DIY bahay. Ayan, pero bago tayo magpatuloy, greet ko muna kayo ng Happy New Year. Ayan, maligayang bagong taon sa inyong lahat. Today is January 1 nga pala, 2024 na po. So, tara guys, pakita ko sa inyo yung aking ginawang backdoor dito sa aking DIY bahay. So ito po yung aking DIY bahay. As you guys see, marami pa pong kailangan gawin, marami pa pong kulang dahil nga po dependent po tayo sa ating kita. So kung wala tayong ginagawa, syempre walang income. But anyway, let's get back dito sa aking ginagawang backdoor dito sa aming likurang bahagi. Ayan. So, flex ko sa inyo yung mga materials at the same time yung process natin kung paano ginawa yung ating I should say alternative sa mga kahoy. Ayan. So, ito po yung ating ginawang door dito sa likurang bahagi ng aming bahay, guys. Ito po ay mga retaso or mga savings ko lang po. So I decided to use it bago pa may scrap dahil sayang naman pag nakatiwangwang lang. So yung main materials na ginamit natin, kung napapansin nyo po, medyo brownish po yung kulay. So this is from Asia Glass. Yung kulay nga pala nito is Amo, PCD Amo. So brown finish po siya, hindi po siya kagaya nito nga almost black. So like I said, yung main materials natin is 1/3 by 4, and then syempre yung clip ng glass is SOBC po yung ating ginamit. So nga pala yung ating door is double swing po yan, guys. Ayan. Isang standard na it has a measurement of 32 or 80 cm I guess, and then this one is yung maliit. So I decided to make design like this nang sa gayon ma-open nyo po yan lahat. Actually pwede naman pong i-fix yung dito na bahagi, but like I said, decide ko po na ma-swing din or ma-open din po yung maliit na bahagi ng ating door. So yung ginamit nating hinges dito is this one. They called it a butterfly hinge. I don't know. Di po ako sure sa term ng hinge na ito or ng bisagrang ito. So yung siyempre medyo malaki po yung butas niya, so ginamitan natin ng 532 na blind rivets, and then dito sa kabila gumamit tayo ng 7 by 1/2 na gypsum screw. Ayan, bali yung nilagay nating bisagra dito is 4 po yan. Dalawa sa may ibabaw dahil nga po yung strength or yung bigat rather or yung weight ng ating door. And then dito sa may ibabang bahagi is isa sa gitna, and then the other one sa bottom. Then dito sa may kabila, itong maliit na door. So dalawa lang po yung ating nilagay na bisagra. Isa sa bottom and one sa top. And then yung ginamit nating bumper or parang stopper nga po, this one 1 by 1 square tube. So supposed to be 1/2 by 1 sana yung aking desire, but since ito lang yung available, so ito na yung ginamit natin. And then this one, kung nakikita nyo po, may dugtong dahil nga po mga ritaso po yung ating mga gamit. So yung kabilang door nga pala, or this one, yung ginamit natin dito is tubular na 2 or 1/3 by 3. Dahil nga po pag 1/3 by 4 yung ating gagamitin, possible po na liliit po yung glass, in which I think ma-minimize natin yung lights or yung anong tawag nito, yun na nga po, yung daylight na possible na papasok sa loob. Dahil once ayun na, yun yung liwanag, kumbaga ma-minimize natin if we are using a 1/3 by 4 na square tube. So in this case, we decided to use 1/3 by 3. So savings pa rin natin yan, guys.
kumbaga nakatiwangwang lang. So at least we try to reuse it para mapakinabangan, you know. And then yung ginamit natin ditong stopper or bumper is this one. So hindi siya kita. Ano po ito guys, 1/2 or not 1/2 but ESW screen head jump na brown pa rin. And then naglagay din tayo ng sa may ibabaw na bahagi nito, naglagay tayo ng 1/3/4 na tubular dahil nga po hindi po even yung measurement ng ating opening. Ayan. So syempre yung gamit nating lock dito, excuse madam, nagkabit tayo dito ng doorknob. So mumurahing doorknob lang po yung ating ginamit. And then sa mukha na kayo. Then make sure na yung pagkakabutas po dito na bahagi is kumbaga fit na fit, or meron kasi po ito naka overlap sa loob na bahagi, in which pag hindi nyo po mabutasan ng maayos, most likely may gap po siya rito. So make sure na maayos po yung pagkakabutas nyo nang sa gayon flatten po yung ating doorknob, or yung anong tawag dito, parang pivot or yun na yun. Paki-comment down below guys kung anong tawag or anong term yung part na ito. And then syempre yung kabilang bahagi nito is naglagay tayo ng barrel bolt. Good thing about this barrel bolt is hindi po siya ganun kadali i-operate. So you need to pull the trigger. Ayan, parang may spring po yan guys. So you need to pull it, then angat nyo po pataas or pwede pababa. So mas prepared ko po yung ganitong pamamaraan ng sa gayon. If may mag-attempt po na pasukin yung bahay, of course mahihirapan po yung magnanakaw. Same pa rin po dun sa itaas na bahagi nito. Yan, barrel bolt. So that's it guys. So I'm trying, or I'm fixing my product here, or yung aking ginawa na nag-reuse tayo ng mga materials na supposed to be scrap na. Excuse lang muna madam, I will close it for a while. So yan po yung itsura niya from the inside. Ayan. And then this portion right here is tatanggalin na natin ito, and then we will finish it cleanly nang sa gayon mas maganda pong tingnan. Yan si madam mo. So that's it for now guys. Abangan niyo po yung mga susunod pa nating mga vlog. At huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share itong video na to, at mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel. Maraming salamat po.